Maya. Sumabog kasi yung transformer along the way. Naputol. Saan banda? Saan banda? Ewan ko. Saka kailangan niya na renegotiate. Which brings us also, sir, dun sa foreign policy statement. Yes. Yan. So, ayun na nga po. During the SONA, meron categorical. Oo. Palakpakan pa yung mga tao. Isa sa highlight ng SONA niya, Yung atin ang West Philippine Sea. Which is, palakpakan ng mga again, nung campaign, sinasabi niya yan na dapat makipag-dialogo tayo. Sinabi naman niya dito sa SONA na diplomacy and dialogue is the only way we should resolve our differences. Pero, hinirit niya bigla na atin ang West Philippine Sea. Without really, parang yun sir, sa akin is really more of a provocation na rin eh. Correct. Udyok naman ng Amerikano yan. Udyok eh. Kasi Yun ang line na gusto nila. territorial yan ng Amerika eh. Wala nga tayo pa. West Philippines eh. Ibigay ko lahat sa tubig yan eh. Inyo na yan. Ubusin mo ang dagat dyan. Tubig, inyo na yan. Wala akong pakialam. Huwag ka lang mag-landing-landing dito sa mga Sa ating territory beach. mismo. Lalo na kung may mga magagandang babae dyan sa beach. Huwag kayo pumasok dyan. Pero West Philippines, inyo na. Clarify lang natin, sir. Gets ko yung sinasabi ninyo. Pero yung sinasabi kasi ni Pangulo, bilang abogado, alam niyo to, sir. Yung term niya is atin ang West Philippine Sea, which implies ownership. Pero, yung area na yon, tama kayo, sir, dagat yan, hindi siya capable of ownership. Ang exception ay yung tinatawag nating territorial waters. Dito sa Yan, loob. So, yan yung Within 12 nautical miles. Kung naka. Yes. Correct. So, pero, ang tinatawag nilang West Philippine Sea ay exclusive economic zone natin. So, exclusive economic zone, hindi siya strictly ownership. Hindi. Kasi yes sir, kasi ang ownership, merong kaakibat na rights, di ba? Ano yung rights dun sa ownership? Alienation, pwede mong ibenta. Possession, you can hold it. Pwede, tapos usufructuary rights, pwede mong gamitin, at yung paggagamit nun, pwede mo rin ibenta yung or i-lease out yung gamit na yon. Pwede rin i-lease. So yung mga rights na ito, hindi yan lahat present sa exclusive economic zone. Ang karapatan lang dyan ay yung paggamit. Exploitation. So, explore and exploit. Economic zone. So, kaya economic yung zone na tinatawag doon. Doon sa pagsabi ni Pangulo na atin ang West Philippine Sea, medyo misleading. Kasi parang lumalabas na meron tayong ownership. Hindi naman lahat ng rights ay present doon under the UNCLOS. So, under the United Nations Convention on the Law of the Seas, hindi siya ownership pag meron kang exclusive economic zone at kahit dun sa tinatawag na extended continental shelf. So, the President himself, medyo misleading. Oo. Tapos, ang weird ng transition niya, nag-start doon, parang sinasabi niya, he's talking diplomacy, tapos biglang nag-transition siya to atin ang West Biglang Philippine nag-rhetoric Sea. na claim. Tapos bago nun, sir, naalala niyo yung nagkaroon ng issue kay Vice Admiral Carlos dun sa rotation and resupply sa Ayungin. Medyo controversial pa yon. Shortly after that, nagkaroon ng usapan between the Philippine representatives at Chinese representatives. Tapos in-announce ng Pangulo na mayroon tayong de-escalation. So ito yung konteksto nung bigla siyang nagsalita na atin ang West Philippine Sea. So parang ang lumalabas, hindi tugma-tugma yung mga public statements ng ating Pangulo, both inside and outside of Congress. Kasi sasabihin niya de-escalation, tapos parang medyo yan, di ba? Parang nag-uudyok ka doon sa Tsaka pag sinasabi mo atin to, you're ignoring na there is a dispute in that area. Na hindi lang naman China yan, meron pang ibang claimant states. Alam mo kasi, historically, from the yung
tubig na yung the waves ba, yung balod ba? Ang inhangot balod. From there, you count noon the 3 mile. Yun noon the original concept. But by international agreement, ito in-extend yan ng 12 miles. 12 natin naman. Kasali na ang hindi territorial yan. Though we do not exercise sovereignty beyond it. Ito lang yun economic zone natin. Parang in the sense that it was a part of a global agreement na iyo itong hanggang dito. Pero wala talaga yan historically. 3 miles lang yan noon. Yun lang yung territory mo. Ito by convention, parang yung economic zone mo, parang territory. But it doesn't mean to say that you have to go to war because there is somebody doing business there. You're gonna drive them away. So, yun ang status dyan. But by courtesy, yung lahat ng mga bansa na, lahat ng buong mundo, we have observed the 12-mile limit. Yung dyan. But you do not claim any exclusive right there. Except to explore and exploit. Except yung economic yung economic rights. Yung 12 miles, yun yung economic zone mo. Parang misled yata ang mga tao tungkol sa ano yung karapatan natin dun sa lugar na yon. Yes. Kasi parang merong mga nag-iisip na pwede nating paalisin Yes. yung mga ibang Kasi nga barko doon. ang is atin to eh. Correct. It implies na parang atin yan, tapos inaagaw sa atin. Parang kinukuha sa atin. Pero yun ang natutunan ko. Yun ang tinuro sa amin. Baka nagkamali yung basta dito, territorial. Dito, hindi you cannot extend the territorial to 12 miles. No. Economic zone siguro. Yes, sir. So, Parang harapan ng bahay mo. Na ikaw pwede kang mag-park yung sasakyan mo, pero hindi sa iyo. Hindi sa iyo yung parking slot na yun. Correct. So, pero by parity yan. Ito respetuhin mo. Amin lang ito, parang fish fund namin to. Total kayo, binigyan kayo ng fish fund. By agreement that meron kayo, meron kami. So doon ka sa iyo. tapos meron pa silang karapatan, freedom of navigation. Pwede nilang daanan. Oo. That freedom of navigation is open. So, dun sa pagsabi nila, sabi ni Pangulo, dun sa Kongreso, yung konteksto nito, yun nga na meron tayong supposedly may de-escalation. So, nagko-kontra-kontra na yung mga sinasabi niya. Sa tingin ninyo, meron pa siyang hindi sinasabi sa atin? So, naniniwala ba kayo na itong South China Sea, ginagamit lang na issue sa isang mas malaking issue Amerikano yan? sa Asia Pacific? Just to make sure na dito they have that Gawin tayo ng base. makagalaw sila dito. Yes. Without the staging point. interference of China, they're being there because they're claiming that there's parang gano'n. Gagawin tayong staging point. Importante din po yata kasi yung navigation doon. Dahil daanan din minsan. Freedom of yung navigation. Yan. Lahat, Yes. without exemption. Lahat. So yung daanan din kasi ng nuclear submarines. Oo. And saka, that's I think 3 trillion worth of trade Oo, ang dun sa dumadaan area dyan na sa... yan. So, meanwhile, meron din siyang hindi binanggit. Housing. housing. Sir, naalala ko, nung Pangulo kayo, isa dun sa, very clear yung housing policy ninyo. Bigay nyo. Remember yung meron yung housing ng Yung mga awarding police, na- awardees, or military police yata, na pinasok ng isang grupo ng urban poor. Binigay nyo na sa kanila yun. Sabi ko sa yung may housing project ako dito sa Luzon.
ginagawa pa, alam yung mga squatters, yung nakatira doon sa outlying communities, hinintay lang nila na matapos yung pinakahuling pako. Nung napako na, inoccupy ng mga tao. So, pumalag itong mga military pati police to diffuse the kasi may mga awardees na eh. Correct. Yes. So they were ready also to occupy yung award sa kanila. Inuunahan sila ng squatters. So I was faced with a dilemma. But ang dilemma is the overriding principle there is puro Pilipino ang kaharap ko. Kung ang kontrolado ko ang military, ang police, hindi ang civilian. Ang police, hindi ko na talaga ang civilian. Hindi ko na talaga mapaalis. Magpakamatay na yun doon eh. Correct. Lalaban na yun. So sabi ko sa military and police na bata, relax na lang kayo. Gawaan ko na lang kayo ng bago. Magawa na tayo ng bago. Huwag na natin dyan. Pilipino yan. Masakit naman sa dibdib yung baril mo ng isa dyan kasi lumaban. Bahay yan eh. Pagkain, bahay. Hindi natin pwedeng ratratin yung mga gano'n. Balansin na lang natin. Tayo ang sa gobyerno, tayo ang mag-atras. That's what I told the military. But I made a lot of compensation there along the way. Sa lahat ng bagay, yung housing. Matagal na yon, so parang nabawi ko rin yung iba. Especially yung housing dito sa yung tinamaan sa Yolanda. Sa Yolanda. Yes, sir. Yes, sir. Mukhang weakness kasi ng current administration ang housing. Halimbawa, nagkamali si Ang laki ng pangako eh. Ang laki talaga. Hindi, sabi ko, walang nagawa. Sabi ko, hindi na lang rin ako sabi ko, proud daw akong nagawa. Sa Yolanda. Sa Yolanda Sabi ko, housing. Puta ng Yolanda, kinabukasan na saan ka? Nandoon na ako sa Yolanda. Ikaw yung taga Leyte, ako yung taga Davao. Nandoon na ako. Dynasty nila yun doon. Nagpapasalamat pa rin nga pala yung mga tao sa Leyte para sa ipinakita ninyo. Nagkamali siya doon. Nagkamali talaga siya. Nagkamali siya doon. Pero dito sa SONA, hindi na nga niya binanggit ang housing kasi malaki yung pangako niya. Pinangako niya ito. Hindi ito campaign promise. Pinangako niya ito siguro mga mid-2022. Kasi andun pa ako noon. Nung in-announce yun, ni-reiterate pa ni Pangulo nung December 2022, January, si Speaker pa yung nagsabi, attainable yan, 1 million housing units per year for a total of 6 million sa buong term niya. Pero ang daming problema nangyari kasi hindi na paghandaan yon. Halimbawa, ito na lang, 2024, nag-issue ng executive order si Pangulo na inventory ng lahat ng public lands, lahat. So, LGUs, national government, GOCCs, para magamit yung lupa na yun para dun sa housing maabot lang yung ambisyon. Medyo controversial yon kasi nga pinagkakakitaan din yan ng mga LGUs as well as some of the GOCCs. Ang malala nun is in 2024, ito na lang, 2023, in-announce ni Secretary Acuzar na ang matatapos niya by 2024 is 100,000 housing units. So wala pang 10% nung pinangako nila. So, ni-revitalize, nagsabi yung Pangulo, hindi, kaya pa yan. So, nung tinutuloy niyan, ito, very recently, a few weeks ago lang, nagsalita si NEDA Secretary Arsenio Balisacan at sinabi, hindi kakayanin yon, masyadong ambisyoso. Hindi niya sinabi yung ambisyoso, but hindi kaya yung 6 million, 3 million na lang. Pero at the same time, nagsasalita si Secretary Acuzar na wala pang lupa, wala pang kahit ano, and therefore, ang kaya at the earliest, that was due this year, 100 to 140,000 housing units. So, wala siya sa SONA. Even in the matter of negotiating the conversion the land into
ito agricultural o commercial. It would take you an eternity to do it. Kaya mas mabuti yung bago ka tawagin mo yung cabinet, tapos tanungin mo, meron ba tayong lupa? Tapos, gaano kalawak yan? Ilan ang pwedeng ipasok mong housing dyan? Tapos, nandyan yung housing. Kaya mo bang gawin yan dito? Dahan-dahan lang muna. So, we'll start with small projects. Maybe if we can complete it on time, in 2 years, we will add another. That's ako guilty rin ako niya. That's the one lesson that lessons learned along the way. Huwag ka masyadong overpromise. Huwag ka yung blueprint na ginagawa ng mga ulol diyan. Huwag ka manawala diyan. Kasi sila mag-utak, drawing mo lang diyan hanggang diyan. Mag-drawing ka ng highway dito 1 kilometer. Kung ganun niya yan noon, kaya, drawing lang yan eh. Ang problema sa trabaho, pera, bagyo, Mariusip. Tao na mag-execute. Lahat. So, dapat lang talaga dahan-dahan lang. Ito yung total project. We expect to finish this project in 6 months. Ito lang ang magawa natin. Well, another 6 months, maybe, for 6 months, for 4 years or 6 years, baka maabot ko to. Pero I cannot promise you anything na ito lahat naman. That's impossible. Kasi wala akong project na sinabi ko na itong project ko na kompleto ko, naiwan ko talaga. Yung sinabi nila, project nila, yun ang tinapos ko. Pero walang overpromise, walang di ba? Walang expectation. Walang overcommitment. Wala akong expectations. Bigyan mo full soap. Kaya dumaan ako ng unang-una, mahirap ako. Mahirap lang ang pamilya namin. Kaya yung expectations mo sa buhay mo, it comes just as naturally in the natural course of things. Maybe kung manalo ang sweepstake ng tatay mo, maybe you can move faster or move to another location. Pero yung mangako ka sa mga anak mo na, tapos ganito yung sweldo mo, mahirap yan. Ganun lang yan eh. Hindi magkalayo yung father na sabihin mo sa mga anak mo, ito, mga next year, baka lipat na tayo dyan sa bagong subdivision eh. Kwintahin mo muna yung ilang increase ng sweldo mo. Unless mag-sideline ka na mag-hold up dito, i-stapa mo yung pera doon dito. Tignan mo kung hanggang saan lang ang kaya mo. Kaya, ako sa bagay, hindi ako payo ko lang ito sa, matanda na ako eh, tapos na ako. So wala na akong pa sa mga anak ko o sa bayan ko. Sa mga anak ko lang, pati yung sa bayan tapos na ako. But this is more of a political gaffe. Kumbaga. And it's rhetoric. It's more of rhetoric. Kaya yung buong zona nga eh. Di ba? Kaya curious ako, sir, pag kayo nung time nyo, pag zona, yung mga gusto nyo talaga gusto nyo sabihin? Mahilig kasi ako sa yung mag-interject ako ng yung biro na hindi biro. Yung more of yung masyadong seryoso dapat. Mahilingan ako noon. Makita, magsalita lang ako bigla ng Tagalog. Papasukan makasama naman tayo dito. Nandito ako. Kung magka-earthquake ngayon, mauna yung mga ambasador. Yung pagka-lumindol. Lulubog tong building. Ganon kasi ako. Abutan mo ba yun? Yes. Yung sabi ko na pag lumindol, ubos tong. Pero yung zona ninyo,
all-time greatest hits yung tawag namin doon. Kasi ang taas ng ratings. Inaabangan nga namin kung sino yung kakamayan niya. Kasi nakukulong Oo, kung sino yung kakamayan, di ba? Kung sino yung babatiin. Nawawala eh. Bigla nawawala sa gobyerno eh. Pero, Tsaka parang sir pag yung time nyo, maraming kinakabahan sa mga staff na baka biglang lumihis. Hindi nyo susundin yung... Hindi makahinga yung mga... Hindi, ganun talaga ako. Ewan ko kung bakit. Noon pa yan sa grade 1, hindi na talaga ako sumusunod. Pero yun yung yun yung nai-endear kasi sa taong bayan na... Kasi yung SONA minsan parang recital nga eh. Correct. Di ba? Tapos wala namang nararamdaman ng taong bayan. Marami na tayo napag-usapan pero tricks siguro yung elephant in the room. Ang natin kay may mga tao hindi makahinga kasi hindi natin pinag-uusapan eh. While the SONA was ongoing, may sumabog ka sir na balita eh. May sumegway eh. May lumabas na video. May naglabas ng video supposedly of the president using drugs. So, meron kayong in-issue na statement. At dun sa statement na yun, parang, tama ba yung pagkaintindi ko? You encourage him to take a drug test? Yes, you know why? Because, kung totoo man na nasa droga siya, hindi niya sinabi sa atin na, look, I was into drugs, but reformed na ako. Hindi ko naging damit. Hindi niya sinasabi, baski gano'n na lang. Baski na hindi siya kuminto hanggang ngayon. Baski noon pa lang, so that we would have the balance natin to elect a president who has admitted that nagdudruga siya. Frank enough to say that, lahat naman kami sa panahon ko, mga edad ko, nagsusnok talaga eh. Di ba sir, si Bill Clinton, sabi niya, I didn't inhale. Oh. So may mga ganon. It was, kumbaga, prevalent nung time na yun. So the only person, sir, that can really put an end to this issue is the president himself. Siyempre. Sabihin niya na, ginawa, noon, bata pa ako, lahat naman kami. Kung sabihin niya yan, no, You can't be convicted. walang Yeah. tapos ang istorya. Yes. Kung sabihin niya, lahat naman kami, lahat naman talaga. So, hindi talagang in its totality lahat. Kung sinabi mo lahat kami, yung mga estudyante na yaman, It was the times. That was the vote. That was even the vote of the time. So, hindi pa masama na Kaya lang, hindi man niya sinabi. So, we elected the president na who was taking drugs. Maybe before and maybe now. Kaya siya lang ang magpapasabi, totoo yun noon, bata pa ako. Pero ngayon na, hindi na gago, presidente na ako. In this sense na pareho tayo na ikaw. Diyan naman sa TV. We would understand. Sabihin mo na noon, pero ngayon hindi na. At wala naman akong rason na hindi maniwala. You're of sound mind, perfect. Wala akong masabi. You are perfect in your lahat. Paglakad mo, pang utak mo, marunong rin. Pwede rin pang gera, pwede rin pang peacetime. So, wala kami noon. Except that it would be good if you come up with an honest answer. At least, tsaka maliwanag yung the rest of your statements are actually ganda ng I think, we have already clarified now yung kung ano yung natin sa issue.
Ako naliwanagan ako doon sa sinabi ni Sir. About, I mean, di ba? Na-clarify din. Unang-una, this happened possibly before. Hindi pa siya presidente and it was the times. Besides, kahit naman niya sabihin na meron, totoo yan, may nangyari, ganyan talaga. Then, there is no fallout on him. At least wala siyang criminal liability. Lahat naman tayo. Yes. Intoxication. Yes. Ayun, Yung talagang intoxication na minsan natutumba na talaga. Lahat dumadaan tayo. We all have our skeletons. The sense of youth. Yes. Yes. And in fact, now, as president, he even has the added security na immune siya from suit. Yes. So, kumbaga, ano yung kinatatakutan nila? Marami silang ganun na they can just very well say na, oo, ako yun, or very well say na, that was a long time ago. Pero meron silang hesitancy to come clean with it. Either way, pwede naman silang humindi Ano ba naman yung sabihin nila, hindi ako yan, never ako yun nag-take, diba? never ako We can actually say na, walang implication sa kanya. all you need is a categorical yes or denial. No. Yes or no. Bagay sa kanya yan. Pero ako, kung if there's kagaya ngayon may Issue. picture talaga, video. Kaya nga akin sa babae, kung may ano dyan na X-rated na nakapatong ako, sabi ko talaga masarap. Okay, maraming salamat po. Liar yan, liar. Thank you. Thank you. Mayor. Sir, as usual, very enlightening. Opo. At saka very nostalgic. Na-miss ko talaga yun. Oo. Yung sunod-sunod na yan. So, maraming salamat sa, to Mayor Baste. Mayor Baste, thank you very much. Basta Dabawenyo. For allowing us your your for time. giving us here your on time po. Basta Dabawenyo for an extra special episode with our, parang tayo pa yung nagka-guest. Maraming salamat po. It has been my honor. Thank you, sir. Thank you, sir. For Thank you, sir. allowing us here. It always will be. Ang sarap ng kwentuhan natin. And, Well, I'd like to thank both of you to have the good soul to give me this chance to talk to, especially that private na ako ngayon. I'm happy that I've been given this privilege to talk to the people, and I always will appreciate it. Thank you very much. To the PRRD supporters, my supporters, on Facebook and Rudy Roa Duterte TikTok are my official pages sa Facebook. Akin po yun. Muli maraming salamat po sa pag-unlak sa amin. Mayor Baste, Duterte, thank you for allowing us this Basta Dabawenyo time for our interview, very exclusive interview with former President Rodrigo Duterte. Maraming salamat din for inviting us over for this extra special time spent with my friend. thank you.